Okay, kamusta po kayo lahat? Yan. Tanungin mo yung katabi mo, partner, kamusta ka naman? Yan. Praise God. But before anything else, let's declare Luke 4:18 to 19 first. Yan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Yan. Yan. Let's declare Luke 4, verses 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Now, let's also declare our JA1 culture. Okay? Yan. Kapag ito'y dinedeklara natin, be convicted na ikaw yan. Okay? Lagyan natin ating kamay sa ating dibdib. Yan. Let's declare. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Maganda yung ginawa ni Kuya Chris na kanta niyan eh. Pakanta natin minsan. You know. Praise God. Yan. Kamusta pong inyong first Sunday of August? Yes po, August na. No, humanda kayo. This month of August, Agos na overflow ang paparanas ni Lord. Amen. Kanino yon? That this month, I believe, sabi sa labas, August na. Agos na gastusin. Ibahin nyo ang ginagawa ni Lord sa atin. This month, agos na patotoo ang gagawin ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. This is the day, ipapaintindi ni Lord. Meron pa siyang overflow na ipaparanas sa bawat isa. Who's ready to experience a greater overflow in their life? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, partner, huwag mo akong kakalimutan ha. Yung overflow mo, andyan na. Okay? Ang overflow mo, andyan na. Amen? Simula pa lang, alam nyo po, simula pa lang nung August 1, marami ng mga nag-testify. No? Kakatuwang Lord. No? We from our prayer and fasting last month, and then after prayer and fasting, yung linggong yon, marami nang ginawa si Lord. Congratulations nga pala sa ating RN. Nasaan yung RN natin yan? Nasa baba, nasa kids. Yan. Palakpakan natin, Lord, sa buhay ng ating RN. Wow. Ayan ay nung una, umiiyak pa yan. Nasaan gano'n? Nasa baba nga. Umiiyak pa yung pastor. Hindi ko alam kung kaya ko. Biyaya ni Lord. Canadian and USRN. Sa biyaya ni Lord. Yeah. Salamat sa Lord sa ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Sabi mo sa tabi mo, partner, sunod ka na. Sunod ng iyo. Huwag ka mag-alala. Sunod ng iyo. Sunod ng iyo. Amen? Amen? Okay. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, are you guys ready? Yan. Ang ating pong pag-uusapan today ay, dahil bagong month, I believe ito ang ipaparanas si Lord sa atin, Equip for Advancement. Yan. Yan ang ating title. Hopefully, whole month, let's see kung saan tayo dadalhin ni Lord. Yan ating pag-uusapan ngayong araw. Equip for Advancement. Who's ready to proceed sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay? Kasi syempre, ang gusto natin alam mo yun, ang Lord ay, if ang ating desire lang lagi ay mabless, kung ang desire lang lagi natin ay maranasan yung talaga mga pangako ni Lord at hindi ma-experience si Jesus mismo, you know what, church? You guys, we are missing out. Pero you know what? Here, no, today we're gonna talk about yung mga bagay that the Lord have allowed in our life. May paggagamitan si Lord dyan. Amen. Who's hungry for more? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha na bang gutom yan? Gutom sa presensya ni Lord. Amen. Gutom sa presensya ni Lord. Amen. That God's goodness in your life, wala nang makakatanggi. Pagkakakita ng iyong ka-workmate, wow, iba ka na. Wow. Pagkakakita ng iyong mga friends and relatives, wow, ibang-iba ka na. Bakit?
i-advance na tayo ni Lord. Amen. I-advance na tayo ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, i-advance ka na ni Lord. I-advance ka na ni Lord. Amen. That God's goodness in our life, wala nang makakapigil. And because of that, sa biyaya ni Lord, you and I, we have fully decided to not turn back anymore. Amen. Tuloy-tuloy na tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Amen. Tuloy-tuloy na tayo makakaranas ng kanyang magandang kalooban. Amen. And the only direction that the Lord have for us is for us to advance forward. Amen. To advance forward. Kung meron kang tao sa unahan mo, kung meron lang naman, no, kalabatin mo. Uy, forward daw tayo. Kung wala, huwag kang kumalabat sa, sa hangin. No? Who among of you here, I have a question, church. Who among of you here, you feel a sensation within you that you know God is placing you in a different season this time? That season wherein all aspects sa iyong buhay, i-advance ka na ni Lord. When I say advance na depende sa definition ni Lord. Higit pa sa definition na meron tayo. Who's ready for their higher calling? Who's ready this time around? Mas grabing anointing ang ibababa ni Lord sa buhay ng bawat isa. Can we say advancement? Yung may conviction na nangyayari na sa'yo, let's say, advancement. One more time, advancement. Yan. Mukha namang feel na ng bawat isa. I-advance na tayo ni Lord. Sino excited doon? Amen. Let's open our Bible, no? In Hebrews 13, verse 21. Hebrews 13, verse 21. Yeah, let's open our Bible. It says here, may He equip you with all you need. Anong sabi? Small things or lahat ng pangangailangan mo? Sabi dyan, all. May He equip you with all you need. Ano ang nilalagay ni Lord ngayon sa puso mo? What do you need most? Could be spiritual, could be emotional, no? Could be mga pagpapala mula sa langit, no? May He equip you with all you need for doing His will. May He produce in you. Wow. May magproduce dito. Tingnan mo yung katabi mo. Magproduce ka daw. Magproduce ka daw. Magproduce ka daw. May He produce in you through the power of Jesus Christ. Every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever. Amen. You know what, church? From the past half of 2025, ang Lord ay higit pa sa faithful. Ang Lord ay higit pa sa kanyang mga binabang pangako sa atin. You know why? Kasi in this season, yung mga inalaw ni Lord from the past, may paggagamitan ngayon. May paglalaanan ngayon. Na this time around, yung mga inalaw ni Lord na battles from the past, ito yung season na magkakaroon ng great revelation si Lord sa bawat isa. Who's excited? Yan. Meron po akong picture dyan. Makiki-flash po ng picture. Yan. Sinong gusto niyo po ba mag-magic show muna tayo ngayon? Alam niyo po ba kung ano yan? Malapit na po, malapit na. Yan po ay yung... Kukuha ko ng isa. Ayun, oh. Alam niyo po ba kung paano laruin yan? Yung jackstone na yan. Sino dito, varsity ka ng jackstone? Nung bata ka, yung paglalaro, parang tumatakbo na yung mga kalaro mo kasi pagkakatalbog mo ng bola, wala na. X na tayo. Yeah. Sino dito, naalala mo yung times na enjoy ka naglalaro niyan? No? Yan yung mga bolang matatalbog. Yan. Alam niyo po ba kung paano laruin to? Yan. I believe alam niyo. Pero, do you guys know na in our life, somehow, para tayong ito, hindi bilog Try natin. Pastor, paano? Sige nga, mag-magic ka nga dyan, Pastor.
Binagsak ko. Malakas yung pagkakabagsak, mahina. Mahina yung pagkakabagsak. Laksan ko ng kaunti. Tingnan nyo kung anong pagkakaiba. Mas malakas, mas mahina. Mas mahina. Laksan natin ng kaunti. Lumakas, tumaas. Ano? Laksan pa natin. Nag-enjoy. Isa pa, laksan pa natin. Isa pa, laksan pa natin. Ay, wala na. Sabi ko sa inyo, magmamagic show ako dito eh. You know what? The harder it hits the ground, the higher it goes. Mas malakas ang pagkakabagsak, mas mataas ang pagpupuntahan. The harder it hits the ground, the higher it goes. May isa pa ako. Ayan. Kala nyo ha. Laksan pa natin. Minsan kasi parang tayo to eh. We felt like lahat pinagbagsakan na tayo. Parang lahat inalaw na ni Lord. Lahat parang bigat-bigat na, dapang-dapa na ako. Sobrang hindi ko na kaya, Pastor. Saluhin nyo naman. You know what? This is what's happening now. The harder it hits the ground, the higher it goes up. Hindi man ikaw to. Kasi hindi naman talaga tayo ito eh. Ibang attribute nito eh. Ikaw at ako, we know and it's clear, when we have received Jesus Christ, sabi sa binasa nating verse kanina, we are equipped with all that we need to do His will. Now, I pray and I hope, when we hit the ground harder, we will lift our hands higher to the Lord. The harder it hits the ground, the higher it goes up. Same thing, you and me as sons and daughters of the Most High God, I believe the harder the situations that the Lord have allowed, those trials and challenges that He had allowed in our life, this time around, church, it's time to bounce back. It's time na maintindihan natin na yung pagkakadapa natin from the past, hindi lang sa baliwala. Yung inalaw ni Lord na madapa tayo, masaktan from the past, hindi lang to sa parang wala lang. I'll tell you this. Sa pagtindi ng pag-humble sa atin ni Lord, sa pagtindi rin na magiging revelation ng Diyos sa atin. Sa pagtindi ng pag-aalaw ni Lord na tayo talagang sukong-suko sa Kanya, sa pagtindi rin ng pag-angat sa atin ni Lord. Sino na-excite that this time around, you and me will fully understand that God never wastes a battle. When I say God never wastes a battle, may binubuong testimony si Lord sa'yo. Paganda ng paganda ang patotoong binubuo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. When I say paganda ng paganda, higit pa sa naranasan mo dati, higit pa sa meron ka ngayon, no eyes have seen, no ears have heard, no minds have ever imagined. The harder you hit the ground, the higher calling you will do for God. What a message. Kaya you know what? If meron kang mga pinagtatagumpayan ngayon, if there's things that still weighing you down, let me tell you this, hindi yan binabaliwala ni Lord. May paggagamitan dyan ng Diyos. May paggagamitan si Lord sa'yo. May paggagamitan si Lord sa'yo. Amen. Sabi mo sa tabi mo, may paggagamitan si Lord sa'yo. May paggagamitan si Lord sa'yo. Amen. That the trials and challenges that the Lord have allowed, it positions you, it positions us to reach God's higher calling in our life. Remember nyo po, isa pa sa mga naging illustration natin last week, remember the bow and arrow? Mahirap po kasi magdala ng bow and arrow dito eh. Baka may matamaan. The farther it stretches you, the farther you will reach. The farther where God brings you, sobrang babang-baba ka na. Pero let me tell you this, bukas grabing testimony ang meron si Lord sa iyo. Sino excited doon? You know what? Because of this, that I believe that in-equip tayo ni Lord
sa mga pagsubok na inalaw niya. In-equip tayo ni Lord sa mga trials na inalaw niya. And you know who I remember? I remember Moses. Kilala niyo po ba si Moses? Yan. Kilala niyo si Moses? You know what, church? Supposed to be, Moses, supposed to be walang parting of the Red Sea. Supposed to be walang mga place na nangyari sa Egypt. Supposed to be. Supposed to be. You know why? Exodus chapter 1, 15 to 17. Let's read this. Exodus chapter 1, verses 15 to 17. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you are helping the Hebrew woman during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. In other words, supposed to be walang Moses. Supposed to be walang paghahati ng Red Sea. Supposed to be ang mga Israelites mananatiling captive ng Egyptians. Pero you see what happened? May plano si Lord sa buhay ni Moses. Same thing sa'yo. May plano si Lord sa buhay mo. God has a plan to everyone who's here. Supposed to be walang Moses, pero sa biyaya at habag ni Lord, the Lord have allowed Moses to live until such point, God uses Moses to free His people. Sino dito na experience mo na you've thought, Lord, I believe hanggang dito na lang. May kanta pa nga, hanggang dito na lang. Yun, di ba? Nag-relapse ka na. You know? You've thought na, Lord, siguro hindi meant to be. Lord, siguro hindi para sa akin yun. Lord, siguro I'm not the person that you want to use on that area. Lord, siguro may mas gagamitin ka. Lord, siguro may iba kang pagbubusan. But church, let me tell you this. Kagaya ni Moses, may plano si Lord sa buhay ng bawat isa. At maganda yun. Maganda yun. Matindi yun. Amen. Next slide, please. Moses grew up as a prince, no? He grew up as a prince. At the age of 40, he ran away, turned into an exile because he killed an Egyptian. 40 years later, God called him and used him to free the Israelites. Nung time na nahati ang Red Sea, 80 years old na si Moses. Ngayon, sino ditong 80 na? Wala pa. Huwag ka nang magpaabot ng 80 years old bago ka magpagamit sa Lord. Huwag ka nang magpaabot na talagang 80 years old ka na bago ka magamit ni Lord na mahati yung dagat. Habang may lakas ka pa ngayon, ibuhos mo na sa Lord. Amen? We are not sure of what's gonna happen tomorrow, but this thing I'm sure, God is good. Mabuti pa rin ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Now, si Moses na dapat baby pa lang, patay na. Kasi nga, sabi ng hari, patayin lahat ng baby na lalaki. Siya na nasa maayos sa position because kinupkup siya, no? Dinala siya sa palace. But because of his desire to help his people, he done things on the wrong way. He murdered an Egyptian. Tapos, pagkapatay niya ng Egyptian, he was ashamed of the things that he have done. Moses ran away and became a foreigner of the land because he was ashamed. But you know what? At the end, God used Moses for signs, wonders, and miracles. God used Moses to free His people. Sa huli, si Moses hindi na natiling exile. Sa huli, si Moses hindi siya nanatiling outsider. Si Moses, bagamat meron siyang nagawang mali,
Pero maganda ang plano ni Lord. Maganda ang plano ni Lord. I believe maganda ang plano ni Lord sa J1 Sherwood Park. I believe greater are the things He will do in this season. Get ready. Ia-advance na tayo ni Lord. Ia-advance na tayo ni Lord. You know what? Ito ang mangyayari. Gaya ni Moses. Next slide please. We will become chain breaker, kingdom movers, history makers, burning reformers. Kagaya ni Moses, chain breaker. Bakit? Naputol ang sumpa ng pagiging alipin ng mga Israelite. At nung sila ay nakalaya from being captive from the Egyptians, they expanded the kingdom of God. They become kingdom movers. And it became a history that until now pinag-uusapan natin. Antindi, no? It happened long ago. Pero until now, nakaka-encourage sa atin how God uses Moses to depart the Red Sea. And because of that, maraming nabagong buhay. And I am excited. Lahat ng kaharap ko ngayon, gagamitin ni Lord. Gagamitin ni Lord. Church, it's time to turn the battle upside down. It's time. It's time. It's time to turn the battle upside down. When I say this, ibig ko sabihin, hindi na tayong under attack, hindi na tayo ang pagpepiestahan ng demonyo. Kapag tayo nag-aawit, nagpupuri, nangyayanig na lahat ng gawa ng kaaway, that the gates of hell are starting to shake. Why? The Lord will use you to turn the battle upside down. May iba ang takbo ng sitwasyon sa paligid mo. May iba ang takbo ng sitwasyon sa pamilya mo. May iba ang takbo ng sitwasyon sa generation mo. Bakit? God will use you because may maganda siyang plano sa iyo. May magandang plano si Lord sa bawat isa. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. That this time, as the Lord used us by His grace and mercy to turn the battle upside down. Who's ready to pursue, to overtake, and recover all? Parang kanta lang ni Bishop no? Pursue, overtake, recover all. Na-excite po ako. Bakit? Hindi matatapos ang 2025 na si Lord walang matinding ginawa sa ating buhay. Hindi matatapos ang 2025 na hindi tayo i-advance si Lord. Nangyayari na. Ina-advance na tayo ni Lord. Nangyayari na. That's why, today, I'm urging all of us, it's time to advance for God's kingdom. Number 1, kagaya na nangyari kay Moses, God uses your experiences to equip you. Okay? Let me repeat that. God uses your experiences to equip you. Who among of you here, you have asked God, Lord, why have you allowed this such situation in my life? Lord, pwede naman yung iba na lang. Kasi mas malakas yung iba. Lord, pwede naman yung iba kasi parang mas kaya nila yon. Lord, pwede naman sa iba mo na lang i-allow to. Bakit sa akin pa? No? You know what? God uses our experiences para tayo ay ma-equip. 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 4. It says here, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. You know what, church? Antindi ng ginawa ni Lord kahapon sa soaking ng worship team. Everyone realized that their weapon in this season is their worship.
na sa pagbuhos ng puso, sa pag-worship, sa kalagitnaan ng mga nangyari, sa kalagitnaan ng mga inalaw ni Lord, sa pagtindi ng pagtaas ng kamay, sa pagtindi ng pag-worship, may pinapabagsak si Lord. Ang tindi ano po? You're gonna sing, thank you, Lord. Naplatang ka ng gulong. I just wanna thank you. Wala ka ng panggas. Thank you, Lord. Magne-negative ka na. I just wanna thank you, Lord. Parating na sila Judith. Thank you, Lord. At alam nyo, mas matindi yung ganong klaseng worship kaysa mag-worship ka, meron ka lahat. Mag-worship ka, okay ka. Mag-worship ka. Ang dali mag-worship kapag okay ka. Ang dali mag-worship kapag ngayon pa nga lang, very challenging na. Kasi, right now, yung weather, ang ganda no? Kanina, it was raining hard sa ibang area ng Edmonton and now it's hot again. No, parang, Pastor, bilisan mo na, naiinitan na ako. Pastor, matagal pa ba yan? Yeah. Thank you, Lord. You know what? Our worship is our weapon that in midst of the experiences God have allowed unto us, diyan tayo lalong tumitibay. The failures, the times that we have fallen, the times that we have fallen short, in our shortcomings, in the times that we have told ourselves, Lord, hindi ko na kaya. In the times that we have told the Lord, Lord, until when? You know what? This, what's gonna happen? God will use your story for His glory. Nagigets nyo ba? God will use your story for His glory. Nasa testimony mo, may lalakas na iba. Sa mga binuo ng Diyos sa buhay mo, may itatayo si Lord. Sa testimony mo pa lang, nanginginig na si Satan. The walls of hell starts to crumble down. Bakit? In midst of your experiences, you know na equip ka ni Lord for His glory. Hindi na, valid naman. It's valid that there are things that we have experiencing. It is valid that, sometimes we grow tired. It's valid that sometimes we start to question things. Pero alam nyo ang hindi valid? Ang makalimutan nating mabuti pa rin si Lord. Ang hindi valid, yung makalimutan natin na si Lord may plano pa rin maganda sa buhay natin. That in our story, pangit man ito, gagamitin to ni Lord para sa kaluwalhatian niya. At itong matindi, ikaw takong gagamitin ni Lord. Amen. The enemy's plans and schemes will turn into blessings. Kasi akala ng enemy, lahat ginawa ko na sa iyo para bumagsak ka. Bakit nag-worship ka pa rin ngayon? Sabi ng enemy, bakit ka nag-church pa rin ngayon? Bakit hanggang ngayon sumusunod ka kay Jesus? Lahat tinanggal ko na sa iyo. You know what? Curses begin to become blessings. Hindi na ikaw ang nanginginig. Hindi na ikaw ang nangihina. Ang gawa ng kaaway ang nangihina. Bakit? Ikaw at ako ngayon nakatayo, nagpupuri pa rin sa Diyos na buhay. Bakit? Siya ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Lalo na when we choose to serve God, even if nanginginig na ang enemy. Bakit? The enemy is afraid of you. The enemy is afraid of the church. The enemy is afraid. The enemy can't destroy the church. Bakit? Ang church ay sa Lord. That's why ang inaatake ay yung mga nakapaloob sa church. Pero this time around, through the experiences that the Lord have allowed, kagaya kay Moses, Moses still obey the Lord. In midst of Moses, na ang mga nagawa niyang hindi maganda. In midst of Moses, meron pang at nga daw si Moses eh. Si Moses ganito, ganyan. Pero, yung story ni Moses,
God used it for His glory. At excited ako kasi ikaw din mismo, yung story mo, gagamitin ng Diyos for His glory. Amen. Sabi mo, God will use your story. God will use your story. Amen. Kaya kapag meron ng patotoong binubuo ang Lord sa iyo, i-share mo na. Bakit? Our testimony, sampal yan sa kaaway. I-share mo na. Tsaka every time that we worship, hindi ko alam kung na-share ko na sa inyo, ang palakpak, kapag tayo nagpupuri, mahalaga yan. Bakit? Nabibingi ang kaaway dyan. Hindi lang nabibingi ang kaaway doon, nakakapayat din daw. Hindi ko alam kung tunay. Pero sure ako, nabibingi ang kaaway sa ating pagpupuri. Sure ako, nabibingi ang walls of hell because as we praise, as we worship, God is being glorified. Lalong naitataas ang pangalan ni Jesus. Bakit? Ini-equip ka ni Lord. Ini-equip ka ni Lord. Woo! Nakaka-excite mag-advance. Pangalawa, if God is the builder, He is the sustainer. Wow. If God is the builder, He is the sustainer. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos na rin ang bahala sa iyo. Kapag ang Lord ang nagtayo, walang ibang kaya magpatumba niyan. Kapag ang Lord ang nagbukas, walang kayang magsara niyan. Kapag ang Lord ang nag-anoint, wala nang kayang makaagaw niyan. Kapag ang Lord ang nag-position, matindi yan. Kaya sabi mo sa tabi mo, partner, pinoposition ka na ni Lord. Amen. Going back to Moses, let's go back to Moses. In Exodus chapter 3, verses 10 to 12. Exodus chapter 3, verses 10 to 12. It says here, this is Moses asking God. Paano siya susunod? Paano siya pupunta doon sa mga Egyptians? Sabihin palayain ng mga Israelites. It says here, now go, for I am sending you to Pharaoh. Si Lord ang nagsasalita dyan. You must lead my people, Israel, out of Egypt. But Moses protested to God. Grabe si Moses. Ka-face-to-face niya na si Lord. Si Moses nagtatanong pa rin. Sinong ganon? Nakapag-worship ka na nga kay Lord, nagtatanong ka pa rin kay Lord. Sino yung ganon? Nakakalapit ka na sa presence niya na, encounter mo na siya. Kapag dumating ang problema, nagpro-protesta ka pa rin. Yan. Sabi mo, sa katabi mo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Amen? Hindi tayo yun. But Moses protested to God, who am I to appear before Pharaoh? Pero kung titimbangin naman nga, somehow, somewhere, valid yung sinasabi ni Moses. Kasi, he knew to himself that he is not qualified to do what God is asking him to do. Siya nga he himself hindi makalaya sa pas niya, tapos siya gagamitin para yung buong Israelites makalaya. Sino yung ganon? Na parang may gusto ipagawa si Lord sa'yo, pero feeling mo, Lord, I'm not qualified. Sino yung ganon? Parang si Moses, may binababa na sa'yo si Lord, tapos ikaw, Lord, siya na lang. Mamaya, magiging paniki na naman. Tandaan niyo yun? Ba't ako? But Moses protested to God, who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? Sino ako? Sometimes ganyan tayo Lord, bakit ako ang gagamitin mo? Lord, sino ako para gamitin mo? Kaya mo naman yan, Lord Diyos ka nga Ba't akong kulang gagamitin mo? Akong mahina gagamitin mo? Ganyan na nangyayari kay Moses. God answered. Yan na. Sumagot si Lord. Sino dito excited ka si Lord sumagot sa'yo? Sasagot na si Lord sa'yo. Amen. God answered, I will be with you. Parang iba yan. Hindi po yan. Yan. Exodus 3, 10 to 12. Wala po dyan. Anyways.
Sabi ni God, God answered, I will be with you. And this is your sign that I am the one who has sent you. Alam nyo, yan lang naman talaga ang kailangan nating maintindihan eh. Kapag tayo binigyan ni Lord ng assignment, hindi naman talaga ikaw ang tatayo. Vessel ka lang. Mag-yes ka lang si Lord ang magsasalita para sa'yo. Hindi naman talaga kailangan perfect. Wapo nga lang ako eh. Pero ginamit ni Lord eh. Paano pa kayo? Lamang lang kayo sa ilang ligo. Pero sa totoo, you know what? It's not about the things that we can do. Kasi if ilalagay natin sa ating mind, sa ating heart, si ano na lang mas masipag yun. Si ano na ganito yan. Si ano na ganito. Kasi ang ating salvation is not about merit. Hindi ito sa padamihan ng nagagawa. Kasi ang mindset pa rin ay sa paramihan ng nagagawa. Ay paano naman yung mga gustong mag-serve pero ang lakas hindi na? Paano naman yung gustong mag-serve, magpuri sa Lord, pero hindi na kaya ng katawan? Kung ang salvation ay base sa paramihan ng gawa, base sa paramihan ng na-offer sa Lord, salvation is not like that. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, yun na yun. You receive the fullness of Christ. You just have to believe it. Kailangan mo lang maniwala. Ito hindi kaya itong tanggapin ng mundo eh. Kasi di ba? For us to have a good, brand new iPhone, kailangan natin pagtrabahuhan. For us to have a good house, a good car, or yung mga meron tayo sa mundong ito, kailangan natin pagtrabahuhan. Pero iba ang salvation na mula sa Panginoon. Ito ay regalo. That we only have to accept it. We only have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun na yun. Ang hirap maintindihan, di ba? Kasi nga yung sa iba, kailangan pang simula sa pintuan ng simbahan, maglalakad na nakaluhod. Yung sa iba, kailangan pa magganito, ganyan. Pero because of the grace of the Lord Jesus Christ, tanggapin mo lang si Lord and you will be saved. Yun lang yun. Yun lang yun. At ito nangyayari kay Moses, hindi niya tanggap. Sa tingin ni Moses, meron siyang kailangan pang patunayan. Ang tingin ni Moses, meron pa siyang kailangan gawin. Pero you know what? Pagdating kay Lord, wala na tayong papatunayan pa. Wala na tayong pwedeng ipagmalaki pagdating kay Lord. Bakit? Si Lord, sure na sure sa'yo. Si Lord hindi nagkamali sa pagpili sa'yo. Si Lord, hindi siya umaayaw nung nagkamali ka. Ayaw ko na sa'yo. Hindi. God is gracious. God is loving. At kagaya ng pina-experience niya kay Moses, when God built Moses, God sustained Moses. Because if God is the builder, He is the sustainer. Amen? God answered, I will be with you. And this is your sign that I am the one who has sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. Ito ginamit ni Lord si Moses. Moses, hindi siya sure sa sarili niya. Hindi siya sure. Lord, gagamitin mo ako? Lord, tinatawag mo ako. Lord, mahal mo ba ako talaga? Lord, tanggap mo ba ako? Lord, pinalaya mo na ba ako? Lord, ganun si Moses. Meron siyang doubt. Pero you know what? Si Lord, sure na sure kay Moses. Same thing sa'yo. Si Lord, sure na sure nung tinawag ka. Si Lord, sure na sure nung pinili ka. Si Lord, sure na sure nung niligtas ka niya. Si Lord, hindi siya nag-hesitate for you to experience God's grace. Why? Sapat ang pag-ibig ng Lord for you and me to come and worship Him. Sapat si Jesus for you and me to come and serve Him. Sapat si Jesus for you and me para magpagamit sa Kanya. You know what?
Before that time comes, yan nagtanong si Moses kay Lord, Lord, ako ba talaga? Naipon ang patotoo ng Diyos sa buhay ni Moses. Naipon lahat. Since infant, Moses, he was supposed to die kasi inutos ng hari lahat ng male na baby patayin. Pero siya ay inalagaan. No? Ano pa nangyari? Siya, pagdating sa palace, he murdered an Egyptian. Tapos tumakbo siya palayo. Tapos pagkatakbo sa palayo, he stayed 40 years sa wilderness. Ang tagal niyang malayo sa presence ni Lord. Pero let me tell you this, kapag tinawag ka ni Lord, humanda ka, lahat i-restore ni Lord. Humanda ka kapag ginamit ka ni Lord, yung hindi mo pa nararanasan, ipaparana sa'yo ng Diyos. Yung mga bagay na hindi pa nabubuksan sa buhay mo, when you say yes to the Lord, get ready. Ia-advance ka ng Diyos. Ia-advance ka ni Lord. Hindi baliwala yung failure, hindi. May paggagamitan si Lord dyan. Yung sakit na naranasan mo, hindi. Gagamitin niya ni Lord para yung iba makalaya. Yung testimony mo, mahalaga yan. Bakit? Sa testimony mo, okay na nga yan para mag-win. Kasi baka nasa isip natin, kailangan, dala ko yung Bible kong ganito kakapal para makapag-win. Kailangan, nakapolo ko lagi. Wow. Kailangan, naka-t-shirt nga lang ako minsan eh. Minsan naka-shorts pa. Kailangan, ganito, ganyan. Tingnan nyo kung sino mga ginagamit ni Lord. Not those people who have good background. Not those people who have good influence. God uses the broken. So that doon ma-reveal that He restores the broken. God uses the broken para doon ma-reveal that He is the God who do from nothing to something. From ashes to life. Ganyan katindi ang Diyos. Kaya yung mga pinagdaanan natin, yung mga pangit nating mga pinagdaanan, yung mga inalaw ni Lord na hindi maganda, matuwa ka. Kasi niligtas ka ni Lord dyan. At dahil niligtas ka ni Lord dyan, may paggagamitan si Lord dyan. Amen. Sino na-excite? I-advance na tayo ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, i-advance na tayo ni Lord. I-advance na tayo ni Lord. God anointed Moses not by just sitting. God empowered Moses not through trainings, not through discipleship. Wala pa naman discipleship noon eh. God empowered Moses through trials and hardships. That's why, church, force yourself to choose hardships that lead to growth. I believe that here in the church, iniipon ni Lord lahat ng patotoo. At when that time comes, yung mga patotoong yan, grabe, makakapagpalaya. Tandaan niyo yung binasa natin kanina, it will break chains. It will make history. It will start to move the kingdom of God. Kaya church, huwag ka nang mangamba. Gaya ng sinabi ni God kay Moses, sabi ni Lord, I will be with you. Sasamahan tayo ng Diyos. Magalak ka dahil kapalit ng pagsubok ay ang mga pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa atin. Kagaya ni Moses, the anointing He has for you, the calling He have for you, the mission God have for you, the vision God is calling you to, get ready. Ia-advance na tayo ni Lord. Ia-advance na tayo ni Lord, church. Ia-advance na tayo ni Lord. Don't worry. Kung meron pang mabigat, kung meron ka pang doubt, don't worry. Sure pa rin si Lord sa'yo. Sure pa rin si Lord sa'yo. Lastly, last point for tonight. Your main equipment is your commitment. Let me repeat that. Your main equipment is your commitment. Gusto mong makaranas ng more sa Lord?
pero hindi ka naman makapag-serve ng more? Gusto mong makaranas ng brand new things sa Lord, pero kapag dating sa ating offering sa Lord, walang nagiging bago. You know what? Here is the key that the Lord will continuously advance us. Our main equipment will be our commitment. Zechariah 13, verse 9. Okay? Zechariah 13, verse 9. It says here, I will bring that group through the fire and make them pure. Saan daw padadaanin? Sa fire. Mas matindi yan. Yun nangyari sa ibang nations that we have heard from the news. Tubig. Mas matindi dito, fire. Tapos kapag nangyari, make them pure. I will refine them like silver and purify them like gold. Kagaya ng shinare ni Kuya Sunny ng prayer works, padadaanin sa apoy para maging puro. Kasi sa pagdami ng pangangailangan natin, sa pagdami ng tatanggalin ng Lord sa atin. Pastor, bakit naman? Kailangan ko nga, bakit tatanggalin ni Lord? Paano bubuhusan ni Lord kung may laman ka pa? Paano ka bubuhusan ni Lord ng bago kung yung luma, hawak-hawak mo pa rin? Paano ka i-advance si Lord kung gusto mo, nasa pas ka pa rin? Sa pagdami ng pangangailangan, sa pagdami ng tatanggalin. Kagaya ng pagdaan ng ginto sa apoy. Padadaanin ni Lord tayo sa apoy para ikaw at ako ay magkaroon ng puro na pananampalataya. Like what have God had allowed to Moses. He was a prince. He was living in a palace. And yet, God allowed Moses to be trialed by fire. He stayed in the wilderness for 40 years. Tayo, nag-aabang lang tayo kay Lord. Months pa lang, nag-aabang na tayo, nagtatanong na tayo, Lord, bakit hindi? Months pa lang yun. Minsan nga, linggo pa lang, ang tagal mag-reply ni Crush. Wow. Si Moses, he waited 40 years for God to call him again to have this burning bush experience. Meron tayong hinihintay, wala pang 5 taon, 2 taon pa lang. Parang, Lord, parang ayoko na mag-worship sa'yo, ayoko na mag-serve sa'yo. Are you guys getting it? Our main equipment will be our commitment. Sa pagdami ng pangangailangan, sa pagdami ng tatanggalin. Bakit kailangan ni Lord ng room? Ng pagbubuhusan. Kasi kung puno ka pa rin ng mga bagay na galing lang sa'yo, edi yung galing lang sa'yo mararanasan mo. Pero if you allow, no ears have heard, no minds have ever imagined, ang ibubuhos ni Lord. I-advance na tayo ni Lord. Kaya mag-commit pa tayo lalo kay Lord. Kagaya ni Moses, your persistence will be your first fruit. Yung tipong, Lord, hindi ako deserving. Pero alam niyo, sa totoo, nagtanong lang si Moses, sumunod pa rin naman si Moses. Moses asked God, what will I tell to the people? And the Lord said, I will be with you. Sige, sasamahan kita, mag-go ka lang. Dapat yun ang mindset. Go lang ng go. Abot mo ang mundo. Wow. Globe. Nag-endorse. Church, this is our main goal. To be with Jesus and to be like Jesus. And we will reach to that point if our main equipment is our commitment. You know why? Because fire cannot break what faith has built. Let me repeat that. Fire cannot break what faith has built. Hindi kayang tupukin ng apoy ang nabuo sa pananampalataya. Fire cannot break what faith has built. Kaya let me tell you this, ang goal natin tayo palalim ng palalim sa ating pananampalataya. Not because there are things that the Lord have allowed, not because the things have taken things away from us. Manghihina na tayo. Be thankful when there is
if we are being trialed with fire. Why? Doon lumalabas ang ginto. Doon lumalabas ang puro. Doon lumalabas ang totoong worship. Bakit? You and I, gusto kang i-advance si Lord. You and I, gusto kang gamitin ni Lord. You and I, may paggagamitan ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige, palakpan natin si Lord. And this will be my challenge for everyone tonight. Worship team, please. Purpose is not dependent on perfect conditions, but it is dependent on the willingness to act on them. Kagaya ni Moses, ang naging pagsunod niya sa Lord, hindi naman naging madali. Imagine, from someone who is living in the wilderness for 40 years, 8 years old, pwede natin sabihin, uugot-ugot na si Moses that time, pupunta siya sa harap ng Pharaoh, sasabihin niya sa harap ng Pharaoh, palayain mo mga Israelites. Sinong maniniwala? Sino ang mag-a-agree na palalayain ng Israelites, gagamitin ni Lord? Yung mahina, yung galing sa malayo. Pero you know what? Miracles happened nung nagkaroon ng willingness. If we want to experience the miraculous, we need to do the ridiculous. Okay lang na pagtawanan basta naglilingkod sa Lord. Okay lang na pinagpapawisan basta excited na nagpapagamit sa Lord. Okay lang na nahihirapan basta naglilingkod sa Lord. Okay lang na nasasaktan, okay lang na may hindi maganda nangyayari. Bakit? Sabi ni Lord, I will be with you. Malinaw si Lord nung sinabi niya kay Moses, I will be with you. Hindi magandang naranasan ni Moses. Pangit sa pangit. Maraming nawala, maraming inalis, pero Moses was willing to act on his calling. And because of that, the Red Sea departed. There came freedom to the people of God. There came miracles, signs, wonders. Bakit? May isang broken na nagpagamit sa Lord. May isang naging willing na kahit sa kakulangan niya, nagpagamit siya sa Diyos. May isang walang-wala na, pero nung lumapit siya sa Diyos, nagkaroon ng mga himala. Higit pa sa kaya nating isipin. Higit pa sa kaya nating i-imagine. Why? Hindi naman tayo ang kikilos Diyos ang kikilos. Diyos ang kikilos. God is the one who will act on our behalf. It is God who will do the things that we cannot do. Sa totoo lang, lahat ng nagagawa natin ngayon, ito'y lahat ay biyaya ni Lord. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Yes, magandang bahay mo. Yes, magandang sasakyan mo. Yes, you're well off. Yes, everything is with you. Pero darating ang time, Lord, bakit ganito? Bakit kulang? You know what? May kulang. Ano yun? Ang paglilingkod sa Panginoon. May kulang. Kapag meron ka na lahat ng bagay sa mundong ito, pero kung wala kang relasyon sa Diyos, sayang. Sayang lang. Pero salamat sa pag-ibig ni Lord. Thank you, Lord, sa biyaya mo. Kasi kagaya ni Moses, ikaw at ako, sure na sure si Lord kapag sinabi niyang gagamitin ka niya. Sure na sure si Lord kapag tinatawag niya tayo out from the wilderness. Sure na sure si Lord even how far we have run away, even how long we have been away from God. Hindi mababawasan ang matinding gagawin ni Lord. Hindi iuurong ng Diyos yung matindi niyang advancement sa buhay mo. Kapag tinawag ka ni Lord, tinawag ka ni Lord. Kapag gusto kang gamitin ng Diyos, gusto kang gamitin ng Diyos. And I believe tonight, not just here in Sherwood Park, but God has equipped us with so much for you and me para magamit sa advancement ng kaharian ng Diyos. Are you guys ready?
Remember the verse that we have read earlier. Makikiflash nga po in the book of Hebrews, yung first slide. Hebrews 13, verse 21. May He equip you with all you need for doing His will. Ulitin ko. May God equip you with all you need for doing His will. Humanda ka, may iproproduce si Jesus sa buhay mo. Humanda ka, may iproproduce na signs, wonders, and miracle ang Lord sa buhay mo. Imposible sa atin, yes, pero posible sa Diyos. Hindi natin kaya, pero kayang-kaya ng Diyos. Church, who's ready to advance for God's kingdom? Who's ready to be committed on the vision, to be committed on the mission, to be committed on a higher calling? The harder you hit the ground, the higher you will raise your hands. Why? Patindi ng patindi ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa. Pataas ng pataas ang pagtawag ni Lord sa bawat isa. And let me tell you this, God will use you to depart the Red Sea in this generation. God will use you to depart the Red Sea in your family. God will use you to depart the Red Sea in your workplace. Kung saan ka man nilalagay ni Lord, God will use you to depart the Red Sea wherever you are. Church, let's all stand up. I believe, kanina pa lang, the Holy Spirit is already stirring up something into your heart. I believe kanina pa lang, may ini-empower na si Lord. Kanina pa lang, may ini-equip na si Lord. Kanina pa lang, may inaangat na si Lord. Let me tell you this, kung sobrang dapang-dapa na yung na-experience mo from before, this time around, iaangat ka na ng Diyos. Iaangat ka na ni Lord. Why? Not for you to be lifted up, but for His name to be lifted up. Why? God will use your story for His glory. Sino excited on? You know what? This is it, church. This is it. Get ready. This time around, may God remind you of all the things na nagpadapa sa'yo, of all the things na akala mo you are not worthy, but use it as a weapon for your battle. Use it to advance God's kingdom. That this is how we fight our battle. That we may feel like we are being surrounded, but we are surrounded by God's presence. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And also for those people on the other side of the screen. And also, church, who's here. May paggagamitan si Lord sa testimony mo. May paggagamitan si Lord sa story mo. May paggagamitan si Lord sa binubuo niya sa'yo. Oh, come on, let's worship God. Thank you, Jesus. God. This is how I fight my battles. This is how I fight. Come on, let's worship the Lord. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Iparinig mo sa kaaway. Surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Church, hindi na ito yung time na luluha ka dahil talunan ka.
ito yung time na may papatak na luha sa'yo kasi victorious ka na. Ito na yung time that the Lord is turning the battle upside down. Hindi na ikaw ang talunan. Si Satan ang talunan sa buhay ng bawat isa. And you know what? This is the joy na gusto iparana si Lord sa buhay ng bawat isa. Tayo ay mag-praise sa Lord. Purihan natin ang Panginoon. Why? This is our weapon. Ipaparinig natin sa kaaway na hindi na kayang tanggalin ni Lord ang calling niya sa atin. Hindi kayang agawin ng enemy ang pagkakatawag ni Lord sa iyo. Come on, let's praise the Lord. Come on, sing it out. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Thank you, God. Thank you, The Jesus. joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, sing it out. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. All that is within me, say the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Church, sino excited? Get ready. I-advance ka na ni Lord. I-advance ka na ni Lord. I-advance ka na ni Jesus. Come on. Oh, come on, just keep on praising the Lord. Yes, God. Thank you, Lord. Rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, Rise up. let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit. Get ready, give your best praise. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Church, Oh, my soul. yung may hinihintay, andyan na! Andyan na! Andyan na! Yung mga nanghina, pinapalakas na ni Lord! Yung may mga na-experience sa sakit karamdaman, restoration be upon your body. You are healed in Jesus' name. Yung may matagal ka ng plead sa panalangin, andyan ang answered prayer mo! Tinutugunan ng Diyos ang panalangin mo. Oh! Joy of Thank the you, Lord. Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. For the last time, come on. The joy of the Lord, the joy of the Lord
Thank you, Holy Spirit. Be glorified. Be magnified, God. Lord, thank you. Kasi we know that this time, ina-advance mo ng bawat isa. That you have never wasted a battle. That you will use our setbacks as a setup for the good thing na gagawin mo sa aming buhay. Salamat, Lord. Use our story for your glory. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord.